Pakita ko po sa inyo yung project natin ng 2 araw, Sabado at Linggo. At ngayon papakita ko po sa inyo. Dito tayo sa area. Ayan. Makikita nyo po yan, yung mga bakod. Binakuran natin yung ating mga ayan o. Binakuran natin yung ating mga tanim na kalamansi kasi nga madaming nakakawala dito mga hayop kagaya ng baka, kalabaw. Pero karamihan kasi dito guys, ang mga alaga dito ay baka. Kaya para maproteksyonan yung mga tanim natin, ang ginawa natin ay binakuran natin. Ayan. Binakuran po natin kasi nga kapag nakakawala yung mga kalamansi natin na inaapakan na nasasanggi or napuputol yung mga sanga, sayang naman yung pag-aalaga natin kung ganyan ang mangyayari. Kasi iba natin kasi ditong kababayan na mayroon kasi ditong nakakawala mga ilang buwan na hindi pa tinatalian. Medyo mga bata pa naman, pero kailangan guys, kahit nakawala, lalagyan mo na po yan ng tali na yung paguyod na tinatawag, para kapag tinalian mo siya ay masasanay na sila. Kaya ang ginagawa nila parang yung bang sinasadya na pakawalan yung mga hayop nila para masira yung mga tanim natin. Kaya para hindi naman tayo, para maproteksyon na naman yung mga tanim natin, ang ginawa natin ay bakuran na lang natin. Kasi guys, ayaw kong makasama ng, ewan ko kung kakilala ko yan, kung kanina talaga yan. Kaya ang ginawa natin, bukod sa maproteksyonan yung mga tanim natin, ay may double purpose pa to guys. Nakikita nyo po yung mga poste natin. Yan, mga malunggay po yan. Mayroon na tayong another gulay. Ang kinuhanan po natin yan, itong mother plant. Yan, dito tayo pumutol. At yun ang ipinusti natin dyan. At syempre magtatanim po tayo dito ng mga mayroon ako dyan itinanim ay kinuha, binili na sa online na pipino. Ayun ang itatanim natin dito hanggang dun sa dulo. At dito naman sa gitna, ayan, meron tayong ipupunla pang talong dyan. Ayan, kasi mababa pa naman. At dito sa gilid naman, lilinisan ko to. Puro gabi lang itatanim natin dito. Yung taro leaves, dyan ang ilalagay natin dyan. Para ang dami nating gulay. Kasi medyo napabayaan ko sa ilang months kasi nga mayroon tayong pinapuntahan at syempre medyo napabayaan yung mga tanim natin. Pero sa ngayon medyo natututukan naman natin. Kahapon lang natin to binakuran. Ayan. Pati yung mga chicken manure natin, pero okay lang kung hindi natin agad na i-apply ito sa ating kalamansi kasi nung kinuha natin yan doon sa poultry house ay napakainit. Ngayon nakita ko ang pwede na siyang i-apply kasi hindi na siya mabigat. Nung kinuha kasi namin yan doon sa poultry house ay napakabigat. Pero ngayon nakita ko medyo yung init niya ay wala na. Kaya pwede na yan i-apply dyan sa gitna. Baka next week na naman may schedule kasi tayo. Ngayong week kasi brigada, eskwela. Walang yung mga anak ko busy sa school. Kaya hindi tayo maka alis-alis. Napakaganda po pag ganitong mga bakod guys. Kailang temporary lang ito guys. Kapag magkapera tayo, sisimintohan na natin to. Kasi ito mga ilang taon lang kasi sira na agad ito. Kasi ulan, init, madali kasi ito masira guys. Mga 1 year or mga 1 taon naman ang magiging lifetime niya. Kaya lang syempre kailangan natin ng proteksyonan yung tanim natin. Kaya
Kapag nagkapera tayo, medyo simento na yung lalagay natin dito. At cyclone wire kung magkapera. O di kaya net. Para yung mga manok natin dyan, pagala-gala dyan sa loob. Kruk, kruk, tik. Ayan guys, so, yung mga manok na tayo dyan. Pagala-gala na yan. At padadamihin natin yan. At lalagyan natin to ng mga net. Kung magkapera. Kasi medyo malaking perang bibitawan natin kapag tinupad ko yung plano natin at pangarap. Hindi naman masamang mangarap, diba guys? Lalo kung matupad ito. Kasi gusto ko guys ditong ngayon gusto ko complete ako dito ng mga hayop kagaya ng pato, pabo, kahit nga itik. Magbibili tayo ganso, pwede pa. Ayan, dito sa area na to kasi sa tingin ko magandang maghayop dito. Itong mga kabir na to, ayan o. At syempre yung mga native, bibili pa tayo ng mga native. Kasi ang ganda kasi dito sa area na to, tingnan nyo po yan guys. May mga manok na dyan. Nasaan na ba yun? Mga manok, ayan o. Tik 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 tik. Ayan o, kumakain ng bulate. Ayan, dito pa yung mga iba kong native na manok. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Ayan guys o. Dito lang sila sa area na to. Ayan. Tik 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 tik. Ayan. Tingnan nyo po. Nakakain sila ng mga insekto dyan sa loob ng mga kalamansian natin. Ayan. Kaya sa tingin ko kung madami ito, yung mga insekto dito na nakapaligid or umaatake sa mga kalamansi natin, ay sila na yung kakain. Sana patnubayan tayo ng may kapal na matupad natin yung mga pangarap natin. Alam kong medyo madugo, malaking pera yung ibibitawan natin. Sana makapag-ipon tayo. At syempre guys, sana itong nasa likuran natin, another income pa rin ito, itong lemongrass. Isa yan sa may pinapadami ko dito. Pinopropagate po natin dito sa pagitan ng in-intercrop natin dito sa pagitan ng kalamansi. Meron ako ditong area na tinataniman. Ipapakita ko po sa inyo. Meron tayo ditong area na clearing na natin na pwede nating mataniman ng mga iba't ibang klaseng intercrop sa ating kalamansi. Ito guys. Dito sa area na to, ayan guys. Ayan. May mga bakante dito. Dati mga saging ang ilinilagay natin dito. Ang bala ko sa saging, medyo ang ilalagay lang natin dito, yung may area lang tayo ng tataniman ng saging. Kasi medyo na ang saging kasi kailangan hindi tabi-tabi. Medyo ang pagitan natin, ilalayo ko yung pagitan nila para ayan guys. So, ang ilalagay natin dito mga ubi, mga taro leaves, at yung tatanim pa tayo ng mga binanban na yung kinukuha na ng binanban na dahon. At tatanim tayo dito, oraro, at syempre tagbak. Yung mga kasi wild na ano ba yan? Mga wild na pagkain namin nung araw. Kagaya ng tagbak, napakasarap ng bunga niyan at kinakain. Magtatanim ako dito ng isang area. At yung oraro,
Isa yan sa mga itatanim ko pa dito guys. Dalawang variety ng oraro ang nandito sa akin. At syempre namo. Yung namo, magtatanim tayo dito. Isa yan sa mga root crop na nawawala na dito. At syempre kamote. Iba't ibang klaseng ang ilalagay natin dito guys. Mga root crop. Dito sa area na to. Para mayroon pa rin ako kahit mayroon tayong mga kalamansi. Kapag may kalamansi na kasi guys, hindi ka na makapagtanim ng yung mga gusto mong itanim. Kasi ang kalamansi ang gusto niya, siya lang ang itatanim mo. Masyado tong siloso. Kasi pag matataas na, wala ka nang maitanim. Pero sa tingin ko guys, yung kapag tumaas na talaga to, mga 8 years old, pwede tayong makatanim sa ilalim ng taro leaves. Or natong pwede natin itanim dito sa area na to kapag matataas na. Pero pag ganito kasi guys, wala. Kahit anong itanim mo dito, hindi mo na hindi nagtutubo na kasi nga natatakpan na nung kalamansi yung mga sikat ng araw. Diba? Yan lang guys, sana yung plano ko, sana matupad. Kung hindi ngayong year, sa susunod na taon, matupad ko sana yung guys. Kasi ang pangarap ni Paraoma ay makapag-produce tayo ng mga pagkain para hindi magutom yung mga yung mga anak ko. At siyempre, makatikim naman yung iba nating mga kababayan na nawawala na yung mga iba nating root crop dito sa ating lugar. Kaya gusto ko padamihin yung mga root crop na nawawala na. Kasi isa yan sa mga dapat ibalik natin guys. Yan lang po ang mga ka-farmers, ang iyong lingkod, walang iba si Paraoma nagsasabing ang motivation at Paraoma ngayon maibalik yung mga pagkaing Pinoy nawawala na. Kasi nga natatalo na tayo ng mga pagkaing foreigner, mangyaga. Diba? Yan lang po, ang iyong lingkod, si Paraoma. Happy farming!